Ang California wildfires ay tumupok ng mahigit 40,000 hektarya at ngayon ito ang sinasabing pinakamalalang kalamidad sa kasaysayan ng United States of America. Ayon sa ulat, ang kabuuang pinansyal na pagkalugi ay tinatayang aabot sa $250 billion. It's time, Solid Archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ito na nga ang sinasabing pinakamasahol at kalunos-lunos na natural disaster na nangyari sa Amerika, ang pagkasunog ng Pacific Palisades at ang pagkatupok ng mga luxury home at villas sa Los Angeles, Santa Monica at karatig pang mga county ay nagbigay ng katanungan sa marami. Parusa nga ba ito ng Diyos? Ito ba ay signos ng mas matinding kalamidad sa mundo ngayong 2025? Ang California ay nahaharap sa matinding sunod-sunod na mga wildfires na nagbanta sa mga buhay at kabuhayan sa buong state. Ang naging epekto nito sa ekonomiya ay sadyang napakalaki, kung saan ang paunang pagtataya ng mga pagkalugi ay umaabot sa daan-daang bilyong dolyar. Ayon sa ulat, ang kabuuang pinansyal na pagkalugi ay tinatayang aabot sa $250 billion. Nananatiling kritikal ang sitwasyon ng sunog sa Los Angeles, California. Patuloy na nilalabanan ng mga bombero ang mga tatlong pangunahing sunog, ang Palisades, Eaton at Hearst fires. Ang mga sunog na ito ay kumitil na ng hindi bababa sa 24 na buhay at marami pa ang nawawala. Ayon sa Cal Fire, ang Palisades Fire ang pinakamalaking sunog na tumupok na ng mahigit 23,713 hektarya at 13% pa lamang ang nakokontrol as of this writing. Kung ikukumpara raw sa atin dito sa Pilipinas, kasing lawak di umano ito ng buong Tagaytay. Sinusundan ito ng Eaton Fire na sumunog na ng mahigit 14,117 hektarya at may 27% containment. Ang Pacific Palisades ay kilala bilang isang upscale na lugar sa Los Angeles, California at tirahan ng maraming mayayaman, kabilang na ang ilang bilyonaryo. Ang lugar na ito ay tanyag dahil sa napakagandang overlooking view ng karagatan, tahimik na kapaligiran at malalaking mansyon. Marami rin sa mga nakatira dito ay mga sikat na personalidad, negosyante at mga artista sa Hollywood. Bukod dito, ang Pacific Palisades ay may mga high-end na pasilidad, magagandang beach at proximity sa iba pang exclusive neighborhood tulad ng Brentwood at Malibu, na dahilan kung bakit isa ito sa pinaka-prestihiyosong lugar sa Los Angeles. Ngunit sa isang iglap ay tinupok ito ng apoy. Alas 11 ng umaga noong January 8, 2025, medyo naging malakas sa pangkaraniwan ang ihip ng Santa Ana winds sa lugar. Animoy hangin na parang bagyo, ngunit walang dalang ulan. Unang nagkasunog sa mga tuyong puno sa mga bulubundukin ng Pacific Palisades at dahil nga napakalakas ng ihip ng hangin, mabilis itong kumalat sa lugar. Walang kaalam-alam ang mga mayayamang residente sa lugar na ito ang magiging simula ng naghihintay sa kanilang dilubyo. Kasama sa mga sikat na dito ay nakatira na nawalan ng kanilang mga tahanan sina Paris Hilton, Milo Ventimiglia, Billy Crystal at Joshua Jackson. Ang lugar na matatagpuan sa pagitan ng Santa Monica at Malibu sa hilagang Los Angeles ay tahanan ng ilan sa mga pinakamahal na ari-arian sa bansa. Ayon sa datos mula sa Realtor.com, ang karaniwang presyo ng bahay ay nasa $4.5 million. Noong una ay bihira ang mga sunog sa kagubatan sa California tuwing Enero, ngunit ngayon ay tinuturing na itong panganib na nararanasan sa buong taon dahil sa patuloy na pagkatuyo ng kapaligiran at pagbabago ng mga trend ng panahon. Nakakaranas ang mga residente ng mas malalaking sunog sa bawat lumilipas na panahon. Ang malalakas na hangin na umabot sa higit 70 milya kada oras ay nagpalala sa sitwasyon na nagdulot ng mabilis na pagkalat ng apoy at nagdulot ng malaking pinsala sa mga komunidad. Ang matitinding hangin ay hindi lamang nagpapalawak ng sunog, kundi pinipigilan din ang mga emergency efforts. Isang $14.5 million na bahay ni Mel Gibson
ang natupok sa apoy kung saan siya ay nanirahan ng halos 15 taon ay ganap na nawasak sa wildfire sa Pacific Palisades. Sa pagbabalik tanaw sa pagkawala, sinabi niya, isa lang itong bagay pero tiyak na nakakabigo at emosyonal, matagal na kaming nakatira doon. Ibinahagi niya na puno ng mga personal na gamit na pinahahalagahan niya ang bahay ngunit hindi na maaring palitan, kabilang ang mga litrato, file, damit at mga sentimental na bagay na naipon sa mga taon. Sa kabila ng pagkawala, nananatili siyang positibo. Binigyang diin niya ang mga ari-arian ay maaaring mapalitan at ligtas naman ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang Los Angeles wildfires nga ba na ito ay signs of the times? Signos ng mga mas malalang mangyayari sa mundo? Sinasabing may mas malalaking factors na nakakaapekto sa kalamidad na tulad nito, mga factors na may kaugnayan hindi gaano sa lokal na politika at kahandaan ng mga institusyon, kundi sa existential na issue ng isang planetang unti-unting nagkakasakit dahil sa pagbabago ng klima. Isang krisis na nagpapalakas ng mas malalaking bagyo at nagdudulot ng mas matinding pagkawasak. Pagkawasak na tila hindi pa kayang tugunan ng mga mambabatas at iba pang lider dito at sa buong mundo. Napipinto na nga ang katapusan ng ating mundong ginagalawan. Maging sa banal na aklat ay mababasa ang mga revelasyon na ito ng tuluyang katapusan ng mundo at kung hindi natin maaagapan ay nasa huli talaga ang pagsisisi. O isa nga ba itong unquenchable flames of judgment dahil sa kalapastanganan na ginawa ng ilang maiitim ang budhi? Sa preaching ni Pastor Apollo Kibuloy noong August 13, 2023 ay nasambit niya na nagkaroon siya ng kapahayagan na nasusunog ang Amerika. Natanggap niya ang revelation na ito noong January 2022. January 20, 2022, I had a revelation where I told you all I saw America burning. But few days ago, I saw my dream came true. Ang nakakapangilabot, tila ito ay totoong nangyayari ngayon. Bakit nasusunog ang bansang ito? Tila nasumpa ang bansang ito dahil sa isang pamilya. Matinding kasinungalingan at mga huwad na akusasyon ang ipinukol nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa kasamaang palad, pinaniniwalaan ng mga otoridad ang mga kasinungalingang ito. Ang ministeryo ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa Estados Unidos ay nagsimula noong 1990s. Sa loob ng 28 taon, itinatag niya ang bansang kaharian at binago ang mga tao na maging matuwid. Pinagpala ang Estados Unidos sa panahong nakakabisita pa si Pastor sa bansang ito hanggang siya ay sinimulang usigin noong 2018. Nang dahil sa pagkainggit at paninibugho, hindi na siya makapunta sa Amerika para magdala ng pagpapala. Siniraan siya at ninais ng pamilyang ito na kamkamin ang mga ari-arian ng bansang kaharian. Dumating ang paghatol noong Enero 20, 2022. Gaya ng inihayag ni Pastor, nakita niya sa kanyang kapahayagan na nasusunog ang Amerika. Gaya ng nangyayari sa ngayon. Isa nga bang sumpa ang nangyayari ngayon sa Amerika? Kung meron man kayong suggestion o opinion, mag-iwan lamang ng iyong komento sa ibaba. Solid Archers, it's time. It's just such a horrible sight to see. You know, all of these years, you know, my childhood was in this home. I learned how to swim.